kabayan! Today ang i-share kong video ay yung paggawa namin ng trellis. Hindi ko masyadong linya ito. Si Daniel ang gumawa nito. Siyempre helper ako. Pero I'll try my best para i-share sa inyo kung paano. Before that, gusto ko munang i-share sa inyo yung mga cuttings na pinakita ko sa inyo on my previous vlog kung gaano na sila kalaki. Ayan sila. Nilipat ko sila May ba yun this year? So May, June, July, August, September. 4 months na sila. Siguro mga 20% hindi naging success. Kung napapansin nyo, may mga maliliit. Pero okay lang. Basta as long as buhay sila. So ito ang mga gagamitin natin. Hammer, pampukpok, post na may 2 metro ang taas, 8 cm diameter. Itong pang marker natin. Tapos itong panghukay. Itong wire na may 6 to 8 millimeter na taba. Diyan sa Pilipinas, mga number 9 or number 10 na diameter. Itong vise, wire vise. At saka itong mga hook, mga pin hook. Yan. So, pagkatapos, yan, itatasak nyo itong panghukay. Tapos, ipapaikot. Meron siyang medyo matalim sa edge niya. Paikot nyo lang hanggang sa lalim na gusto nyo. Kami, half meter alalim ang gagawin namin. Medyo matigas itong lupa ngayon. So, magandang maglagay ng post kapag katatapos ng ulan para medyo malambot ang lupa. Ayan, tapos ipapasok na yung poste. Tapos ayan, kailangan niyang pukpukin para syempre matibay. Etong unang poste at saka yung huli na poste, kailangan medyo malaki, tsaka medyo mataba from the rest. Tapos, lalagyan pa ito ng extrang suporta na naka-angle. Kasi pag marami ang mga tanim niyong ubas sa isang row, mabigat, lalo't maraming bunga. Kaya kailangan maglagay kayo ng extra support. Yan o. Lagyan nyo ng ganyan. Para sure na. Ito rin ang gagamitin nyo na hook. Ito yung measure. Laki ng ubas. Wala palang ubas dito. Ayun. Okay. Tapos, lagay na niya yung cable. Merong iba't ibang klaseng paglalagay ng cable. Kaya lang, this is the cheapest one. Meron yung hinuhook lang dito, yung binubutasan dito, tapos iuhook lang nila. Pero ito is manual. Walang masyadong technique. But it's okay. This is just how we do it. Tapos, what you going to do? Siguraduhin lang na
tight na tight yung pagkakabaon ng poste. Tapos dito sa mga between poste, maglalagay kayo ng hook na mas maliit dun sa bigin na poste, dun sa malaking poste. Tapos yan, isasabit nyo lang itong cable na nailagay. So tatayan niya lang yan. Bawat poste meron siyang nilagay na hook dito. Aray. So sa hook na yon, lagay lang niya lahat. Ay, natapakan ko yung ubas. Aray. Kaya nga, sa kapila ako. Go other side. Here. Yan. So sa bawat hook na nilagay niya, ayan siya. So hanggang dun sa dulo, lalagay lang niya lahat yung kable na asa na yung gumagawa. Advisable na dalawa kayong gagawa dito para hindi nagbubuhol-buhol yung kable. Tapos kailangan naka-stable yung hook nyo para hindi gagalaw-galaw. Ay, nawawalan ako ng baterya. Ito yan na yung pinakahuli. Ito yung unang poste na suporta. Tulad ng sabi ko, merong iba kayong sistema, pero it's more expensive. But this one, kailangan nyo panghilahin at ipaikot dito sa ano pang tawag dito? Kailangan nyo ng mga screw. Teka, ano bang ginawa mo? So, ito yung end post. Tapos, ito, ipapalupot yung alambre dito sa holder na ito. And then, so, iikot lang ng screw. Wait. Uy. Iikot lang ng screw para the more na iniikot yung screw dito, the more na humihigpit itong cable. Nakalimutan ko palang sabihin na kung gusto nyong maging systematic ang pag-post nyo, bago kayo maglagay o bago nyo umpisahan ang paglalagay ng trellis, maglagay muna kayo ng kahit na anong klaseng cord. Maglagay kayo kahit na anong poste o stick, umpisa dito hanggang sa dulo. Imagine na ito yung cord, para may guideline kayo na diretso at may susundan kayo sa paglalagay ng post. Kaya lang kami hindi na namin ginawa kasi tinamad na eh. Pero okay pa rin naman, diretso pa rin naman, as you can see. Tulad ng tinuro kong pag-try ng ubas sa inyo sa previous vlog ko, nagpatubo ako ng main branch. Tapos, dun sa main branch, may dalawang sanga ako na pinatubo ulit. Yun ang naging arm niya. Ayan o. Pero hindi ko pa sila naayos. Tapos ito sa kabila. Tapos after 1 meter, puputulin nyo rin siya dito. Ayan. Nagdikit yung dalawa.
Kasi ito sa kabilang arm yun eh. Puputulin ko rin yan. So puputulin ko ito kasi 1 meter na yan. Tapos itong sa kabilang tanim 1 meter din. Putulin ko rin siya dito. So ang distansya ng mga poste tiga 4 na metro. Ang distansya ng mga tanim tiga 2 metro. Ang magiging itsura niyan, poste, tapos 1 metro sa kanang kamay ng cordon, tapos tanim, tapos 1 metro uli sa kaliwang kamay ng unang tanim, tapos 1 metro uli sa kanang kamay ng pangalawang tanim, tapos 1 metro uli ng kaliwang kamay ng pangalawang tanim, tapos poste. So ayan lang 4 na metro ang distansya ng poste to poste. Sa dalawang poste na yon may dalawang tanim. Sa gitna magsasalubong yung dalawang kamay ng tanim, yung dalawang cordon arm, kaya maluwang. Isa pa palang tip para maging systematic, bago nyo ihukay itong poste, ima-mark nyo kung hanggang saan yung huhukayan nyo. I-mark nyo ng pentel pen o kahit ano. Kunyari, ito kasi nakahukay na eh. Pero para mas maging madali ang pagtatrabaho nyo, tapos lalagyan nyo rin ng mark yung paglalagyan ng hook kung saan mag-uumpisa, ay kung saan yung pinaka main supportan nyo sa ubas, kung saan itatali yung arm nila, ipapalupot yung arm nila. Tulad nito kung saan nyo ipapalupot yung arm nila na ganyan. Lalagyan nyo rin ng mark kung saan yung pangalawang suporta na ilalagay nyo. Hindi pa yun masyadong importante, pero kapag ka lumakiyaan next year, kailangan may suporta din dito na wire para tumayo yung shoots, para pag bumagyo hindi sila matutumba. Hindi katulad nung papakita ko sa inyo mamaya, yung unang tanim namin doon sa backyard. In this case, 1/2 meter na nahihukay, tapos 1/2 meter yung main support niya, tapos siguro mag-ano naman kayo ng 1/2 meter para sa suporta niya, sa shoots niya. Also, bago nyo ilagay itong post, ipupukpok nyo na rin itong hook nila. Isang pa palang tip, pag gagawa kayo ng trellis, gawin nyo before kayo magtanim, kung meron din lang kayong budget na, at kung kaunti lang yung trellis na gagawin nyo. Kasi ako, inabol ko yung summer dito. As you know, dito sa Europe, kaunti lang yung summertime. Kung napapansin nyo, medyo mababa ngayon ang pag-train ko dito sa Ubas kaysa dun sa backyard namin. Sa backyard namin, sa unang tanim namin, which is 1 meter high. Ito, 1/2 meter high lang. Tinrain ko na sila. Ayan yung dalawang usbong o dalawang sanga. Ito, 1, 2. Ipapalupot ko yan dito sa magkabila. Mas maliit, 1/2 meter lang. The reason for that is meron kaming 2 metrong post. So yung kalahating metro na ibaon na dito. Kung 1 metro ko palalakihin ang ubas, ang natitira na lang na suporta pag lumaki yung shoot
kalahating metro na lang. Ang shoot, pag lumaki yan, minsan 2 metro. So, kailangan ko ng at least, imagine, nandito yung ubas na yan, na kalahating metro. Imagine na nandito, katulad ng nasa backyard. Ito na lang, kalahating metro na lang ang matitira pag lumaki yung shoots nila. Ang mga shoots, lumalaki yan pag summer. Kahit na 2 metro, kailangan yung palakihin kasi nga kailangan ng dahon. So pag bumagyo o kaya malakas yung hangin, tulad ng nangyari ngayong year na to, na medyo nakasurvive naman sila pero ang hirap i-maintain. So binabaan ko ngayon. Huwag lang didikit na halos yung bunga dumikit na sa ground, na wag naman ganun. Ito yung sinasabi kong dahilan kaya pinalaki ko ng medyo mababa dun sa backyard ang grapes na tinanim namin ngayon. Ito kasi pareho din ng size na poste itong ginamit namin, which is 2 meter. Pareho din na 1/2 meter yung pagkakahukay. Kaya lang pinalaki ko itong ubas sa main cordon niya, dito sa arm niya, hanggang mahigit na 1 meter. So, ang natira na lang dito sa poste from the main cordon, kulang-kulang na kalahating metro na lang. Kaya pagka season, itong mga shoots na to nagtaasan, yung nagbibigay bunga, kailangan pataasin nyo yan ng at least 2 meter or 1.5 meter. Masyadong mahaba at masyadong maiksi itong suporta. Katatapos kong naming mag-harvest. Itong mga cane na to, 90% ng mga yan mapuputol. Pero gagawin ko yun, siguro mga December yon, para dormant period na. Gagawin ko yun next vlog.